Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga po, Father Peng. Sa patuloy na biyaya pinagkakalaw sa atin ng Diyos, tayo muli nagkatipon-tipon. Taglay, ihain natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Lalo na ngayong ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, ang unang larawan, unang imahin na nakilala natin noon, noong panahon ng mga Kastila, ang pagdadala rito ng imahe na ito ay nagbigay lalo ng lakas sa mga mananampalataya. Nawa ang Mahal na Birhen ng Guadalupe ay patuloy tayong idalangin sa Diyos upang tayo ay patuloy na magkaisa, magkasama-sama sa ating pakikibaka sa pandemya. Kaya din naman, dalangin natin ang lahat ng mga kapatid natin humingi ng ating panalangin, mga kapatid natin may mga mabibigat na karamdaman at mga suliranin sa buhay. Ganun sa mga frontliners natin sa pakikibaka natin sa pandemya, sa mga opisyal ng ating pamahalaan at ng simbahan, nawa lahat ay magkaisa, katulong-tulong upang maibsan ang paghihirap ng mga taong higit na nangangailangan. Upang maging kalugod-lugod ang ating pag-aalay, minsan pa pagsisihan natin ating mga kasalanan, huwag tayo ng awa, patawad sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Aba namin makapangyarihan, ipagkalubong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal,
Kami nawa'y mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang hanggan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kaniya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kaniyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kaniyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang kasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo yung kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at kay ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Natunghayan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang unang kabanata na ito ang tungkol sa pagdalaw ng anghel sa ating mahal na Birheng Maria sa pagsasabi sa kanya na siya ay bukod tanging pinagpala na magiging ina ng mananakop. Napakalaking papel ang ginampanan ng ating mahal na Birheng Maria sa ating kaligtasan. At sinasabi nga nung iba, paano kung hindi sumang-ayon o naniwala ang mahal na Birheng Maria? Paano na tayo ngayon, di ba? At siyempre, gagawa naman ng Panginoon din ng paraan para sa ating kaligtasan. Pero ang nais ng Panginoon ang pakikisarin ng tao. At ang pinili nga niya ang mahal na Birheng Maria. Kaya po, malaya ang tao na tumugon o hindi sa panawagan ng Diyos. Hindi kailanman tayo pipilitin ng Diyos sa isang bagay na ayaw natin o hindi natin gusto. Pero mahal na Birheng Maria, bagamat hindi niya lubusang naunawaan, sabi nga sa ating Ebanghelyo, paano itong mangyayari gayong ako'y dalaga? Abay siguro, kahit sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating dalaga at nagbuntis, aba, paanong nangyari yun? Himala ba? Pero marami ngayon na nangyayaring mga himala, hindi po ba? Ba't kang nangyari yun? Dalaga yung kapitbahay natin. Iba na sa panahon natin ngayon kesa noon. Sapagkat nung panahon pong yun, kung ikaw isang dalaga at ikaw ay nagbuntis sa malaking kasalanan sa kanila yon. Hindi uubra kung ikaw ay walang asawa. Sapagkat sa kanila, krimen na yun. Pero sa panahon natin, hindi na krimen yun. Nangyayari na. Ano ang dahilan natin? Sapagkat tayo ay tao lamang. Nagkakamali, nagkakasala. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan ay ang pagtugon ni Maria ng buong kababaang loob. Hindi siya nagmalaki. Hindi niya sinabi at pinamalita na siya ang nagwagi. Sapagkat nung panahon ngayon ay pangarap ng mga kababaihan ng Israel na maging ina ng mananakop. Kasama yan sa kanilang pangarap. Pero mahal na Birheng Maria,
buong kababaang loob na tinanggap at sinabi pa niya sa ating ebanghelyo, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang sinabi ng anghel. Tino ninyo, magiging ina ng tagapagligtas ay sinabi niyang alipin lamang siya. Siguro yung iba sa atin, pagka nagkaroon ng anak, halimbawa may anak kang ma-impluensya o may anak ka na may kaya o marunong o politiko, nako, kumisan yung iba, akala mo kung sino na. Hindi ba? Pero mahal na Birhen, buong kababaang loob, hindi nagmalaki, hindi na bago kanyang buhay bagkos ay lalo pa ito na naging makulay sa kanyang pananalig sa Diyos. At yung kanyang pananalig na ito at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos ay pinagpala sapagkat ang mahal na Birhen nga, simula pa nga nung una, hindi ba pinagdiwang natin noong 8, ay Immaculada Concepcion, iningatan na siya at sa kanyang buhay ay hindi niya naranasan na maagnas ang kanyang katawan sapagkat nung siya'y namatay ay parang nakatulog lamang at siya ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa at iniluklok sa langit bilang reyna ng langit at ng lupa. Kaya sa bawat pakikiisa natin sa kalooban ng Diyos, sa bawat pagsunod natin sa Kanyang kalooban, kahit kung minsan hindi natin lubusang maunawaan, kahit kung minsan meron konting pagdududa, paano mangyayari yon? Paano mangyayari ito? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat sa bawat pagsunod natin sa Kanya, may kaukulang gantimpala na naghihintay sa atin. Huwag ka lang magmadali. Huwag mong sabihin, nasaan ang gantimpala? Anong darating yan? Sapagkat ang Diyos ay lubos na mabuti at mabait. Ang Diyos kumikilala ng kabutihan ng tao at tayo'y gagantimpalaan niya. Sa pagpapatuloy ng ating misa, patuloy tayong manalig sa Diyos. At ganoon din naman, patuloy tayong tumawag sa ating mahal na ina upang tayo'y tulungan sa ating mababaw at maliit na pananampalataya. Tulungan nawa tayo ng mahal na ina at ipagdasal upang tayo maging matibay sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Kumapit lamang tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi magsasawa ang ating mahal na ina ng kapapanalangin para sa ating kaligtasan. Amen. Mga giliw na kapatid, puno ng pananalig, pagtitiwala, isinugo ng Diyos na Elias at Juan Bautista upang palalahanan ang mga tao na narapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Dalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Ating itugon ng malakas, Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga magulang at guro naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Pepito, Jose, Conchita, Guadalupe, Maximo, Abunjo, Neria, Luisa, Gregorio, Flaviana, Sebastian, Rosita, Teresita, Purificacion, at Miguda. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Gayon din po ang pasasalamat para sa kaarawan ni Ashley Jerusalem, pasasalamat ng pamilya Gloria R. de Silva, Luz Biminda Oralza at Lourdes Sumalon at pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin din natin ang ating minamahal na paring si Monsignor Gallardo sa kanyang kaarawan na mabigyan pa siya ng malusog at mahabang pamumuhay upang magampanan niya ang kanyang misyon sa pagkakalat ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming ituwid ang aming daan sa panahong ito ng Adbyento. Ang kami maging handa sa pagdating ni Kristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na aming buhay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan at pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluan ni Maria na hindi babawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaginap at nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siyang Panginoon, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siyang salitang katawang at kapiling ng lahat ng umiiral na iyong likhain. Siya sinugo mo para kami sa gipit palayain at kinalingan ng mahal na Birhen
na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunas sa krus sa kanyang mga kamay, pagmagwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaysa na mga anghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu ay banal ang mga kaloob na ito, kung para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawang kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, hinati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang kinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Dennis, aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, ang kaibigan, mga mahal sa buhay, at ang mga intensyon ng mga yumaong pinagdarasan namin sa misang ito. Gawin kayo marapat na pumasok sa buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama, ang kami maging handa sa maluwalhating pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pag-usalang sa alang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan, na mabuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin. Narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng panaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindap at aming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mahal na Birhen nga pala ng Guadalupe ay konting background lang po. Ay yung pong Guadalupe, alam naman natin na ay sa Mexico. Noong unang panahon po, noong panahon ng mga Kastila, ang Pilipinas ay bahagi ng Archdiocese ng Guadalupe sa Mexico. Malaunan, nahiwalay na nga po ito. Nagkaroon na tayo ng sariling patron, ang mahal na Birhen naman ng Immaculada Concepcion. So wag po tayong malito sa isa lang ang ating mahal na Birhen na tinawag lang sa iba't ibang pangalan at iba-ibang lugar at iba't ibang katangian. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan, mapagmahal na Diyos Ama,
Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Tapos na po ang misa. Umahay tayo sa pag-ibig, pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito nang manunubos, luwalhati ng Diyos.